Sa ibabang bahagi ng Romblon, matatagpuan ang bayan ng San Jose na madalas tawaging Hambil o Isla de Carabao. Kilala sa kanyang tahimik at payak na pamumuhay. Ang mga tao dito sa San Jose ay mga mangingisda at maliliit na mga negosyante. Ito ang kanilang pangunahing hanapbuhay. Araw-araw silang nagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa baybayin, makikita ang mga bangkang dumadaan sa pangpang, habang sa mga kalsada naman ay tahimik ang mga tindahan at palengke. Sa ilalim ng araw, may mga batang naglalaro sa tabing dagat na nagpapakita ng kasimplihan ng buhay sa kanilang isla. Ngunit sa kabila ng mga magagandang tanawin at malalayang espasyo, nahaharap ang komunidad sa hamon. Kakulangan sa puhunan at mga oportunidad ang nagiging balakid sa pag-unlad ng marami sa kanila. Dito pumasok ang St. Vincent Co-op. Noong March 17, 2018, ang kooperatiba ay nagsimulang magbigay serbisyo sa mga tao ng San Jose sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga financial loans, pagsasanay at suporta sa mga negosyante upang mapalago ang kanilang kabuhayan. At ngayon, makikilala natin ang isang miyembro ng kooperatiba na nagsimula sa maliit na negosyo at patuloy na lumalago dahil sa tuloy-tuloy na pagtangkilik sa ating kooperatiba. Binisita natin ngayon ang isa sa ating mga kasapi na si Ma'am Mores, na kung saan ay may isi-share siya sa atin na isang magandang kwento. Ako po si Maria Cristina Mores, isang miyembro ng St. Vincent dito sa San Jose, Romblon. Isang miyembro na 100% na natulungan ng St. Vincent. Nung ako po ay hindi pa miyembro ng St. Vincent po, isa po akong peryante o sa ibang word ay isa akong baratilyo na nagtitinda sa kung saan may fiesta at ang nagsilbing bahay namin ay biyahe. Nasa biyahe din kami lagi. Nasa biyahe yung buhay namin. Tapos pag walang fiesta, may time na pumupunta kami sa ibang lugar, iniiwan ang bata para lang sa pangarap ng sa buhay. Tinitiis lahat ng hirap, pangungusya, pagmamaliit ng kapwa, pangmumura, kesyo ganito, ganon. Kailangan pagbawal-bawal, kailangan mo pagpahagol sa kung kaninong tao. Kailangan mo tiisin ang anto, kailangan mo tiisin ang pagod. Natulungan kami ng St. Vincent simula nung nagpa-member kami taong 20, kung hindi ako nagkakamali, 2019. Napakalaking liwanag ang nakita namin para sa aming pangarap namin, para sa amin ang ting. Simpleng pangarap, simpleng buhay lang na mapagtapos namin siya ng pag-aaral, mabilan ng sariling tirahan, mapatayuan ng bahay na kung saan ay hindi siya pwedeng itaboy na gaya ng naranasan namin. Una-una po na nagpa-member kami sa St. Vincent ay inutiran kami ng St. Vincent ng microloan at sa una-unang loan namin. Yun ay inalagaan namin, minahal. Nag-attend kami ng seminar mag-asawa. Lahat ng napakinggan namin sa seminar ay tinamnim namin sa aming puso at isipan. Ipinangako sa sarili na tutuparin namin ang lahat ng kalakaran ng kooperatiba. Sa pananatili ko po sa St. Vincent bilang isang miyembro, ako po ay mayroon na ngayon 2 tindahan. Nakapagbili ako ng sasakyan sa halagang 300,000 piso. Nakabili ng 2 motor, nakapagpundar ng bahay, at nakapagpundar po ako ng isang boarding house sa bayan ng Ujonga. Nung hindi pa ako miyembro ng St. Vincent, masaya na po kami sa 200 na kita sa araw-araw. Maraming salamat. At nakilala ko ang St. Vincent Co-op na siyang naging dahilan at siyang ginamit ng buong may kapal na makaakyat o makaahon ako sa hirap ng buhay.
Tunay nga na hindi madali ang ating buhay. Walang nagsabi na hindi mahirap ang pagdaraanan natin. Ngunit sa buhay na ito, somehow, nagkakaroon pa rin tayo ng tulong. Nandito ang ating kooperatiba at tingnan natin ang ilan sa mga patunay ng tagumpay sa buhay ni Ma'am Christine Morris. Magandang araw po, Ma'am Christine. Maraming salamat po sa inyong warm na pagtanggap sa amin dito sa inyong tindahan. So, ito na po ang isa sa mga bagong tindahan ni Ma'am Christine. Ito ang branch niya na malapit sa high school ng San Jose. Ma'am Christine, pero ito po pa kami i-tour. Yes, sir. So ito guys, meron na po si Ma'am Christine ngayon. Marami na siyang iba't ibang produkto. May simula lang po si Ma'am Christine sa pagbabarantelyo. Tama po ba, Ma'am? Yes po. Tinda ng mga laruan, tsaka 10-10 na mga sinulit, tsaka garter. Noon po sila ay ginagamit nila is tricycle. Doon sila po nagbebenta sa mga perya. And at the same time, doon na rin po sila natutulog sa tricycle. Kagaya nga ng sinabi ni Ma'am Christine, nabago yung buhay nung nagpamiyembro sa ating kooperatiba at sila po ay nagkaroon ng puhunan. So ito po ang resulta ng tagumpay ni Ma'am Christine. Na ito'y nasimulan ko simula nang naging miyembro ako ng St. Vincent po. Magandang bagay, Ma'am Christine, nakakatulong po kayo sa pangangailangan ng community dito. Bilang isang negosyante ay matuto kang magdisiplina ng sarili at iwasan ang mga bagay na hindi ganun ka-importante sa buhay. Yun naman po ang aking maibibigay na challenge para sa mga kapwa ko kasapi, sa mga kapwa ko miyembro. Mag-loan nun po sa St. Vincent ay isipin mo nang mabuti kung yun ay makakatulong ba sa buhay o magiging pabigat. Ang ating tagline ay creating opportunities and transforming lives. Hindi po mga loans and savings ang ating finished product. Ang ating pong finished product ay ang isang buhay ng miyembro na na-transform natin from good to better, from better to best. Ma'am Christine, pwede mo po ba kami ma-tour dun sa isang branch nyo pa? Yes po. Sige po, maraming salamat. At ngayon naman po, pupunta na tayo sa isa pang tindahan ni Ma'am Christine. Ma'am Christine, kamusta po itong tindahan ninyo dito? Sir, ito yung unang itinayo namin dito sa bayan ng San Jose, Romblon. Bali, ito po yung aming unang pwesto at yung kanina po ay yun yung pangalawang branch. Isang magandang bagay, Ma'am Christine, dumadami ang inyong branches ng tindahan. Ang tindahan ni Ma'am Christine na ito po, kung nung nauna may mga school supply siya, ito po ay makikita natin may mga hardware naman si Ma'am Christine dito. So may tinitinda siya ng mga gamit sa bahay na kung saan nakakatulong siya sa pangangailangan ng community dito sa San Jose, Romblon. So Ma'am Christine, ito is mga gamit sa bahay. Gamit Tama po ba? ng kusina po. Ayan. So makikita natin dito, ayan, meron siyang kompleto na mga dining ware. Tama, ayan. Ito kompleto po. Then sa side na yun, mga Orocans. Meron din po si Ma'am na mga gamit sa pang-design sa bahay, kagaya po ng mga linoleum, ayan po. So Ma'am Christine, nakikita namin, meron din kayong supplies dito ng mga paper cups. Opo. And mga disposables para sa business. Para sa business po ng mga food catering. Ayan, ito po yung mga supplies sa warehouse ni Ma'am Christine. Ayan. Bali Ma'am Christine, nabanggit niyo po kanina na ito yung pinakaunang tindahan ninyo na dito po kayo nagsimula, tama po? Yes po, sir. Bali kayo po ang nagpagawa ng bahay. Nakamagkano po kayo sa pagpagawa nitong bahay mismo? Umabot po siya ng nasa 100. Ay, nasa 100,000 siya, no? Pero malaki naman siya at saka naging tindahan naman siya at the same time. Ayan. Naging bahay. Naging bahay. Ako po si Janison Sebastian, COCI ng San Jose Branch Office. Sa performance ni Ma'am Christine bilang kasapi po ng ating kooperatiba, siya po ay isa sa mga pinaka-aktibong membro po natin o mixed member. Siya po ay hindi nakakalimot sa kanyang
obligasyon sa ating co-op, may pagkukusa. Lalong-lalo na po pagdating sa loan repayment niya. Lagi po siyang advance, hindi po siya lumalagpas sa kanyang due date. Kitang-kita naman po ngayon sa simula po ng kanilang pagpamiyembro sa ating kooperatiba, sila po ay nagsimula sa maliit lamang na negosyo. Pero kung sa ngayon, kung titingnan po natin, hindi lang isa, kundi 2 branch na meron siya sa ngayon. So magandang hapon po sa lahat. Ako po si Juancito Sulabo. Ako po ang branch manager po ng San Jose branch ng atin pong kooperatiba ng St. Bisico dito sa San Jose. Ang una ko po talagang nakikita po na nakaka-apekto po sa kabuhayan ng atin pong mga kasapi po dito ay yung edukasyon. So kung atin pong makikita doon sa atin pong mga kasapi po dito, karamihan po sa atin ay high school graduate lamang po. Ang ikalawa po, yung kakulangan po talaga ng mapapasukan na trabaho, yung oportunidad na tinatawag. Kasi dito po sa San Jose, makikita po natin dito na wala dito mga malalaking negosyo. Wala dito po mga opisina na maging pribado man o mga opisina ng ating pong gobyerno. Yung atin pong dalhin po ang serbisyo at programa po ng atin pong kooperatiba dito po sa San Jose, natatandaan ko po na nasa 100 plus lang po yung atin pong mga member po rito. So dahil doon po sa estratehiyang yon at sa pagpupursige po namin, so masasabi ko na malaking accomplishment na rin po namin ngayon na umabot na po kami ngayon ng 1,400 something na members. Ang magandang mensahe na pwede ko sigurong ibigay kay Ma'am Mores, kung ano yung maganda niyang naumpisahan, so ipagpatuloy po niya yon. Kasi sa ngayon, makikita at magiging mabuti siyang halimbawa sa atin pong mga kasapi dito sa San Jose. At sana kung ano man talaga yung kanyang magandang naumpisahan. So Ma'am Mores, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo kasi sa pamamagitan ng serbisyo ng atin pong kooperatiba at sa pamamagitan din po ng inyong pagtugon at pag-handle ng mabuti doon sa tulong ng atin pong kooperatiba, nandiyan po talagang nagbigay po ito sa inyo ng magandang buhay na kung saan nakikita din namin ngayon na ibinabahagi mo na rin po sa iba. Ipagpatuloy na po natin yung magandang pagiging mabuting halimbawa bilang isang tao at bilang isang co-op member na rin po. Hindi natin kasalanan ng ipanganak na mahirap. Ngunit sa mundong ito ay laging may paraan. Kaya samahan kami na tunghayan ang susunod na episode upang talakayin muli natin ang isa pang kwento ng pagmumpay. Dito lang yan sa St. Vincent Co-op. We create opportunities, we transform lives. Maraming salamat, St. Vincent Co-op. Creating opportunities, transforming lives.